Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Agoy. Ito na, mga kababayan. Dahil po sa pag-expedite ng proseso, mga kababayan, sa Kamara kanina sa Committee on Justice. Ayon dito kay Professor Contreras, Antonio Contreras, mga kababayan, ay madudurog na etong si Sara. Bakit kanyo? Di ba, mga kababayan, unang-una ninanais talaga nila doon sa kanilang reply ad cotelem, mga kababayan, ay parang gusto nila kaagad na magkaroon, mga kababayan, ng kanilang petition for certiorari para ma-dismiss ang kaso, ang impeachment, dahil nga po sa usaping jurisdiction. Ngayon, mga kababayan, ayon kay Professor Contreras, dahil sa mga nangyari na ito, mga kababayan, mukhang walang chance ang Supreme Court na makialam ngayon. Kasi ang Committee on Justice, mga kababayan, talagang sinunod nila yung proseso. Wala silang in-skip, wala silang pinalagpas, at binigyan nila ng due process itong si Sara Duterte. But, mga kababayan, malaking pagkakamali ang ginawa ng mga abogado ni Sara Duterte. 16 sila. Pero bakit ganon na wala pong nahita, walang nakuha, at walang napala sa kanilang mga sagot? Ayan tuloy, napabilis ang proseso. Ito po ang pakinggan natin na pahayag ni Professor Antonio Contreras, mga ka-GP. Yun na nga po. Ano pong take ninyo? Dahil nga kanina talagang umusad na itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, napadali tuloy sapagkat kung sana nagbigay ng maayos na answer si Vice President Sara Duterte, di sana nagkaroon pa ng time na 3 days after bibigyan ng pagkakataon yung complainants para mag-reply, at pagkatapos 3 days naman para rejoinder. Pero sa ngayon, dahil nakita ng mga complainants na hindi na worth sagutin yung sagot ni Vice President Sara Duterte, at nakita naman natin na maging yung mga miyembro ng Justice Committee, narinig niyo sinabi ni Representative Rufus Rodriguez na maging siya hindi natutuwa doon sa sagot. Dahil sabi nga niya, 16 mga abogado, tapos ganun lang yung sagot. At sinabi rin ni Committee Chair Jervil Luistro na ang term nila is non-answer. It's a non-answer answer. Non-answer answer. So, bakit kaya ganun, Prof? Parang nag-focus lang sa technicality, sa legality, yung sagot. I don't want to second guess them, but I think one possibility is that they're trying to... Actually, it's not legality, no, mga kababayan. Kasi yung due process is legality na talaga. 'Di ba? Ang gustong paggawa talaga nila, Sara, is yung due to technicality, yung jurisdiction, at yung 1-year bar rule. Yun talaga ang gusto nilang gawin. Question the procedure because they probably would want to raise this again to the Supreme Court. Although pag ganon, sa tingin ko wala man na silang ground. Kasi kung nung una, in-entertain sila ng korte dahil issue nga naman ng constitutional provision yun, Okay, na tama. bawal ka mag-file ng 2 complaints sa isang taon, kaya nakialam ang Supreme Court. Ngayon, hindi na pwede, sa tingin ko wala ng ground para makialam ang Korte Suprema. Kasi procedural na ito Ano ba yung ginagawa ng House? Tama. At nakalagay naman sa saligang batas, ang House ang may sole power to impeach. So yung kanyang mga rules niya. Oo, mga kababayan, hindi yun pwedeng pakialaman basta-basta ng Supreme Court. Alam natin, may sole power ang House. At the same time, may tinatawag tayo, mga kababayan, na, ano tawag doon? Yung legislative, di ba? Executive, mga kababayan, at yung judiciary. Okay? Yung tatlong yon. Hindi pwedeng magsapawan yan, mga kababayan, dahil may sari-sariling function yan. At yung function ng legislative, mga kababayan, exclusive. Yung tinatawag na sole power para ipa-impeach ang isang official, at yung mga ruling ay talagang exclusive para sa kanila. Pero na lang kung katulad po nung nangyari dati, mga kababayan, na may problema sa provisional matter, di ba? Dahil yung tinatawag nilang constitutional tawag dito,
yung technicality ng one-year bar rule. Mas yung nilalabag na constitutional provision. So, Separation of sabi ko, power. ayun Thank you, ang- Rani. Sana hindi ganon. Kasi kayo ang tutunguhan eh. They are setting up for questioning the process again in the Supreme Court. So, ano ibig mo sabihin parang itanggap nila yung paratang because walang direct na denial Mamilokanan ka na. ang kampo ng pangalawang pangulo? Kung titingnan mo ang kanyang question ay wala pa yung mga final facts na walang facts daw na inilahad. Tapos hindi daw pantay yung proseso dahil parang yung kay President Marcos daw ganito ang ginawa, sa kanya hindi. Tapos meron yung issue tungkol dun sa parang denial of due process, which I could not understand how can that be an argument samantalang siya nga itong binigyan ng pagkakataon na sagutin yung Correct, complaint, correct. hindi may sinagot ng maayos. So, ano yung denial of due process? Parte ng due process yung bibigyan ng pagkakataong sagutin yung mga reklamo. Well, actually, yan yung isa sa mga tinanong ng Supreme Court nung first impeachment trial ni Sara Duterte way back then, last year. Mga kababayan, yan yung isa doon na in-emphasize nila na hindi daw binigyan, mga kababayan, ng pagkakataon ang Vice Presidente to answer all the allegation against her. At wala daw due process, mga ka-GPnatics, kagaya po ng ginawa ngayon ng Committee on Justice na procedural, step by step. Hindi sila nagmamadali dahil ayaw nila mangyari yung kagaya ng nangyari dati na baka na naman dito na naman tayo madali. Baka mamaya mawalan na naman ng silbi yung mga ginagawa natin dahil sa technicality. Maingat, sobrang maingat itong Committee on Justice sa kanilang ginagawang procedural. Di ba, mga ka-GPnatics, si BP Sara Duterte binigyan ng 10 araw, non-extendable to reply doon sa mga aligasyon laban sa kanya point by point, number by number. Pero sabi nga kanina, kaya napadali mga kababayan, ayon kay Attorney Ligutan, kung di ako nagkakamali ang kanyang apelyido is Ligutan, mga ka-GPnatics, ang kanilang ginawa ay sweeping denial. Diba? And doon sa kanya daw na bilang isang professor ng 10 taon, mga kababayan, sa kanyang mga estudyante, talagang inaaral yan. At pag sinasabi na may sweeping denial, ito ay nangangahulugan, mga kababayan, na hindi ka nagde-deny. Ibig sabihin, tinanggap mo yung mga paratang sa'yo. Parang yung kanina, di ba yung sinasabi ko na parang nagsubmit ka ng sosi, walang laman, parang, parang hindi ka rin nagsubmit. Hindi niya sinagot ng maayos. Patuloy pa rin tinatalakay yata, Prof, yung sa dalawa niyang abogado, no? Sila, I think, Attorney Powa ba yun and Attorney Monsayak. Kasi possible ding material witness sila, no? Kapag sa mga issue sa OVP at DepEd. So, anong tingin nyo dito, Prof? Kailangan ba talagang tanggalin sila? Or pwedeng manatili pa rin silang abogado ng pangalawang pangulo? Hindi ako lawyer, pero parang sa tingin ko, dapat hindi sila kasama sa defense team dahil dapat mag-inhibit na sila, 'di ba? At ang alam ko, mga kababayan, ang Committee on Justice, meron silang power to decide, mga kababayan, kung papayagan ba nila na itong si Monsayak at itong si Attorney Powa ay maging abogado at the same time ay witness, or the other way around, na mga kababayan, hindi sila pwede na maging abogado, dapat witness lang sila. Diba? Ang alam ko, meron silang power para mag-decide sa ganung bagay. yung material witness sila, nabanggit yung mga pangalan nila doon sa Quadcom, di ba? So pwede silang, at naging usapin ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. So etong mga pangalang ito ay lumutang ito nung investigasyon at malamang lumutang sa ngayon. So ang iniiwasan siguro natin ay sila ay mag-plead ng client lawyer Attorney's confidentiality. relationship. So hindi sila magsasalita. So may karapatan naman ang House na i-deny ang entry of, ng isang abogado for some reason.
At pwede sigurong sabihin ng lawyer, ng abogado na ng house na posible kayong maging witness Witness. o patawag. At Oh, so it's up to them to decide, mga kababayan. May power sila to decide. abogado na kayo ni Sara Duterte, ayaw natin na gamitin nyo yan para shield, para hindi kayo mag-testify. Oo, pero Prof, may ilang observer and analyst na nagsasabi na kailangan maging maingat yung Kamara sa pagtatanggal o pagban doon sa dalawa niyang abogado dahil posibleng mauwi sa constitutional crisis. Kasi pwede nga maglaban yan sa papel. Pwede mag-file ng TRO sa Korte Suprema, yung mga ganong legal moves, Prof. Well, yun nga yung baka gawin na naman nilang ganyan na na kasama na yan doon sa kini-question nila yung proseso, pati itong dalawang abogado. Na talagang gusto nila nang patagalin ang proseso. So, well, they can always do that. They can always run to the courts. Oo, dapat mga kababayan, dapat laging may plan B ang Committee on Justice in regards to that matter. Kasi unang-una, mga kababayan, asahan na nila na gagawin at gagawin talaga yan ng kampo nila BP Sara Duterte just to delay and prolong yung pagdinig, di ba? So dapat maging ready sila dyan kung ano po yung mga possibility or remedy, legal remedy na pwede nilang gawin, mga ka-GP Natics. Kasi laging Supreme Court naman ang lalapitan ng ng kampo ni BP Sara Duterte. I don't know what constitutional crisis they're going to create when it's just a matter of the House ensuring that its proceedings will be valid and legal. Oo. So hindi siguro naman in bad faith naman 'yun na gagawin mo lang abogado dahil gusto mo lang hindi sila matanong. At hindi sila so may iiwasan ka na sa in fact. Yeah, exactly, mga ka-GP Natics, 'di ba? Kung walang dinatago, bakit kailangan i-insist mo na dapat kailangan abogado ko 'yan, 'di ba? Doon sa pagiging abogado, nandoon yung privilege ng pagiging lawyer-client relationship. Na kung ano yung pinag-usapan ninyo, mga kababayan, you cannot divulge, you cannot say it in public, di ba? If there is malice there, it's on the part of the Vice President. You're going to deploy, you use POA and SAYAC as your lawyers so that they cannot be compelled to testify against you. So that is something that is not that can be clearly articulated in the courts. So I don't see that as a constitutional issue. Hindi, ang sinasabi kasi nila, parang baka mauwi yung sa nauna, yung banggaan ng legislative at ng judicial doon nga sa impeachment complaint. Precisely, but the court can only intervene if there is a constitutional issue. Pero or a Prof, legal issue. Prof, yung may ugong na posibleng magbitiw si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon, sa tingin niyo po ba dapat ituloy pa rin itong impeachment process? Yes, I think I agree with Jervel Ruistro. In fact, that is my position because there are two penalties for impeachment. Okay, so mga kababayan, bakit napag-uusapan dito? Napag-uusapan yung pagre-resign ni BP Sara Duterte. There is a possibility na yan ay mangyari, mga kababayan. Kasi, kumbaga, pag alam nila natalo na sila, mga GP Natics, medyo maiiwas sila. Kasi, ang purpose is to stop, di ba? Kasi masyado nang magbi-bleed itong si BP Sara. Magiging duguan talaga siya dito kapag nagtuloy-tuloy ang pagdinig, mga kababayan, ng kanyang impeachment. Malalatag lahat. Lahat ng mga itinatago niya. So, bago mangyari yon, there is a possibility na mag-resign si BP Sara Duterte, mga kababayan, dahil alam naman natin, pagdating sa judiciary, di ba? Pagdating sa batas, mga kababayan, ang nangyayari, napakatagal ng proseso. So, she can delay, prolong, mga kababayan, para makatakbo pa rin siya ng 2028. Kaya lang, may nakita ditong butas sila Jervel Ruistro. Sabi nila, if ever that the Vice President will decide to resign, mga kababayan, to hold public office, gawin natin, ituloy natin yung impeachment trial kasi there are two, mga kababayan, consequences. There are two penalties. Diba? Yun yung matanggal sa kanyang trabaho, sa kanyang pwesto,
pagiging vice president, at the same time, mga kababayan, yung perpetual disqualification to hold public office, whether national or local, hindi na siya pwedeng makatakbo. So, dapat yan ang gawin. Pagandaan na nila kaagad, mga kababayan, na kung si Sara Duterte ay mag-decide na mag-resign, dapat meron silang tawag dito, upfront action. If you're ever convicted, Uh-uh. if you are found guilty, removal from office at saka perpetual disqualification. Yung removal from office, mooted na yan pag mag-resign ka. Oo. Right? Pero yung perpetual disqualification, kailang manatili yan kasi iniiwasan natin in the future na para lang makatakbo uli ang isang impeachable official, ay mag-resign na lang siya. Right? Para maiwasan niya na. Mag-resign na lang. And total para makatakbo sa susunod na eleksyon. Pero ang isang penalty kasi ay yung perpetual disqualification from service. Alright. Parang ganito yan, Maanan Sandro. Yes. Merong isang empleyado na nag-commit ng sexual harassment, right? Ang gagawin niya, mag-resign na lang siya para wala ng sexual harassment kasi matatanggalin naman siya. Pero yung point na pwede mo siyang kasuhan pa at ikulong or kaya magsulat ka sa mga susunod na pwede niyang lipatan na bawal ka nang pumasok sa kasi may record ka. Yun ang gusto nating pangalagaan. Meron pa ring meron pa ring proceeding na magagamit para maging basis na ma-disqualify Correct, if ever correct. ginawa niya talaga yung mga inaccuse sa kanya. Yun, maliwanag yun mga ka-GPnatics ha. Kung agree si Professor Antonio Contreras, mga kababayan, ay agree as well. 'Di ba? Doon sa mga pahayag ni Jinky Luistro kanina na dapat kahit na mag-isip si Sara Duterte and her camp, mga kababayan, na mag-resign siya in the future during the trial, mga kababayan, dapat ituloy pa rin yung trial at huwag ihinto para ang maging finality nun ay dalawa lang, di ba? Parehas kunin. Bukod sa tatanggalin sa pwesto, kasi mag-resign, matik naman pala yun, sinabi ni Professor. Pero yung perpetual disqualification ay napakahalaga. Dapat yun, mga kababayan, ay ipataw kay Sara Duterte para hindi na siya makahawak ng kahit ano pang posisyon, kahit pa mayor. 'Di ba? Alright, so iwanan na natin yan, mga kababayan. Ito na naman ang pag-usapan natin. Kanina kasi dinideny ng kampo ni BP Sara Duterte doon sa kanilang